maligayang pagdating sa'yo dito sa Greed Island. Ang singsing ni Jean. Sandali, ang pangalan mo ay Gon, hindi ba? Oo, yun nga. Kanina pa kasi kita hinihintay dito eh. Sasabihin ko na ngayon sa'yo kung anong nilalaman ng mensahe ni Jin. Binabati kita, Gon. Ako at ang mga kasama kong gumawa ng laro na to. Sana maligayahan ka. Kung iniisip mo na makakita ka ng palatandaan sa laro to para mapalapit sa akin, sasabihin kong pasensya ka na. Gusto ko lang na ipagmayabang ang laro na ginawa namin. Bueno, kung ano man ang dahilan mo, hindi ka na makakalabas dito hanggat wala sa'yo at hindi mo na ako ang espesyal na bagay na kailangan mo makuha. Sana ay masiyahan ka sa paglalaro. Yun lang ang mensahe. Yun lang yun? Oo, yun lang ang iniwan para sa'yo. Masiyahan sa laro, ha? Nagtataka ako kung talaga bang gusto lang ni Jean na ipagyabang ang laro na to. Ngayon naman, ipapaliwanag ko na sa'yo kung ano ang laro na ito. Gon, gusto mo bang marinig ang ipapaliwanag ko? Oo. Dito sa laro na to ay may mga magic spells na pwedeng gamitin ng kahit sino basta suot nilang singsing. Magic? Ang mga ito ay book at cane. Pakiusap, ilagay mo ang kamay mo na may singsing sa harapan at bigkasin ng book. Book! Para maklear mo ang laro na ito, kailangan mo mag-ipon ng 100 na card. At ito ang magiging binder kung saan mo ilalagay ang mga card mo. Malinaw lang na lumalabas ang pinakamithiin ng laro na ito ay punuin ng mga card ang binder na hawak mo. Pakibuksan ng binder sa unang pahina. Makikita mo na wala pang laman na card yan, pero sa bawat bulsa may mga numero na nakalagay. Ilalagay mo lang ang bawat card na may numero sa numero na tumutugma sa bulsa nito. Tinatawag itong specified pockets. May mga pahina rin dyan matapos ang specified pockets na walang mga numero. Pwede ka rin maglagay ng card na may kahit anong numero sa mga bulsa na yan. Free pockets naman ang tawag dito. May 100 lahat ng suma ng specified pockets na may bilang na nagsisimula sa 0 hanggang 99. Sa kabilang dako naman, ang free pockets ay may bilang na 45. Ang kailangan mo lang gawin sa laro na ito ay makumpleto o punuin ang 100 ng specified pockets ng mga card na tama at may karapat-dapat na numero. Ganun lang kadali yun. Ito lang ang kailangan para maklear ang laro. Teka muna, ang sabi mo mangolekta lang ako ng 100 card, hindi ba? Pero paano ko naman makukuha ang mga card na kailangan ko? May items ang dapat makuha tapos papalitan mo to para maging card. Halimbawa, kung nakakuha ka ng isang espada. Ang espadang ito sa oras na mahawakan ng kalalaro ay agad na magiging card. Ganun pala. Para makakuha ako ng card, kailangan ko munang kumuha ng item. Tukod dito, kung gusto mo namang gamitin ng card na nakuha mo para maging isang sandata, kailangan mong gumamit ibang magic. Sabihin mo ang salitang game. Ang hawak mong card ay agad na magbabago at babalik naman siya sa dati ng anyo. Ganun pala. Ngayon pa man, sa pagbanggit mo ng gen ang bagay na bumalik sa dating anyo ay hindi na muling babalik sa anyo na card. Kung gusto mong makuha ang dating card, kinakailangan mong uling kumuha ng kaparehong bagay na wala sa iyo. May mga katanungan ka pa ba tungkol dito? Wala na. Kaya nang sasabihin mo para bumalik sa dating anyo, pero hindi na uli babalik para maging card pa ang nasabi mo na. May dalawang pangyayari na hindi magiging card ang bagay na nakuha mo. Ang una, mangyayari ito kung ang transformation limit ng card ay umabot na sa maximum limit niya. Transformation limit ng card? Oo, may transformation limit ang bawat card na makukuha mo. Lahat ng card sa isa ay ganon. Ang limit ng ibang item card ay lampas sa 100. Meron din namang card na hanggang 3 lang ang limit niya. Ngayon naman, sa kaso ng mga card na hanggang 3 limit lang ang maibibigay sa iyo, kung magkakataon man na mangyayari yon, at ang ibang malalaro dito ay naunahan ka na at nabago na nila ang bagay na nakuha mo, wala ka na magagawa at hindi mo na maibabalik pang muli ang bagay na yun sa card, kahit pa na nasa kamay mo ng bagay na yon. Tulad ng sinabi ko, umabot na sa maximum ang limit ng transformation niya. May isang bagay pa pala, kailangan may tago mo ang card sa binder mong dala. Pag hindi mo nilagay ang card sa binder sa loob ng 1 minuto, agad na babalik yung sa tunay niyang anyo at hindi mo na mababago pa. Hindi na ulit ito pwedeng maging isang card. Ang huli, ang pinaka-importante ay mag-iingat ka. Masama to. Mukhang hindi ko na kaya magtanda pa ng iba. Sa kaso naman na kung saan ang malalaro ay biglang namatay,
Ang singsing niya at binder masisira. At ang mga card na nasa loob ay maglalaho. Kaya dapat mag-iingat ka. Naiintindihan ko. Sa tingin ko, ang mga tao ay walang pakialam kung ano mangyari sa mga card kung sila'y mamamatay. Ito na ang katapusan ng pagpapaliwanag. Ang lahat ng sinabi ko sa iyo kanina ay basic na impormasyon. At para naman sa ibang particular na impormasyon, makukuha mo na habang naglalaro ka. Sige, book! Ngayon ay pwede ka nang mag-umpisa sa laro na ito. Pag-igihan mong paglalaro at good luck sa'yo.